hindi na opportunity na nakikita mo. Ang sasalubong sa'yo, problema. So, pag nakita mong problema mo, dalawa ang gagawin natin. It's either you stop kasi nahirapan ka sa problema or you solve. Pag na-solve yung problema mo, itutuloy-tuloy mo ang negosyong sinimulan mo. Gilivers, 5 gabay sa pagninegosyo. Paano nga ba? Lalo sa mga first time. Pag-usapan natin, let's go, let's go. Sa mga first time po na magnegosyo, ito yung tagupili ni Doc. Okay? So, unang-una, huwag kang mag-start ng walang puhunan. Sa mga nagninegosyo po o nagsasabi sa atin na you start kahit wala kang puhunan, isa pong maling payo yon. Kasi ang pagninegosyo po ay meron tayong mga gastos, mga expenses. So, hindi pwedeng wala kang puhunan. Kahit sa mga babang halaga, kahit anong sabihin nila, kailangan kang mamuhunan. Una, kailangan mong mamuhunan sa iyong operations. Kahit isang empleyado, kailangan meron tayo. Sa ating social media platforms, kailangan meron tayo. At iba pa nating expenses. So, kung wala kang puhunan, mag-ipon ka muna ng puhunan mo bago ka magnegosyo. Alright? Pangalawa po, huwag gawing sugal ang pagninegosyo sa mga first time magnegosyo. Ito po ay hindi sugal. Pag sugal, ibig sabihin po, ito yung bira ka ng bira. Ito yung tira ka ng tira, di ba? So, wala kang basihan. It's purely luck. So, binabase natin, baka swertihin ako, kaya itong produkto na to ang ibebenta ko. Baka swertihin ako, kaya itong partner na to ang aking gagawin. Okay, so wala tayong basihan. Bagkus dapat, pag nagsimula kang magnegosyo, dapat may research ka. Kahit maliit na negosyo lang, dapat aralin mo ang iyong magiging customer. Aralin mo kung paano ang iyong produkto. Alright? So, huwag gawing sugal ang negosyo. Hindi po yan sugal. Number 3, huwag tayong paiba-iba ng negosyo. Sa mga nagsisimula, pag nag-start ka, una nakikita mo, di ba, opportunity. At pag sinimula mo negosyo mo, hindi na opportunity nakikita mo. Ang sasalubong sa'yo, problema. So, pag nakita mong problema mo, dalawa ang gagawin natin. It's either you stop kasi nahirapan ka sa problema or you solve. Pag na-solve yung problema mo, itutuloy-tuloy mo ang negosyong sinimulan mo. Pero when you stop, kasi maraming problemang nakita mo when you started your business, ang tendency is to start something new. Hanggang sa paulit-ulit ka, paiba-iba ka ng negosyo, wala tayong napaunlad. Alright? Kaya huwag tayong paiba-iba ng negosyo. Pag may problema, isolve lang natin problem natin. Alright? And number 4, huwag tayong utang ng utang. Sa mga nagsisimulang magnegosyo, marami na lalapit sa atin. Pautang dito, hulugan dito. So, huwag tayong pumayag. Huwag kang pumayag na ang kinita mo maghapon, kinabukasan, ibabayad mo lang sa mga inutang mong pahulugan. Alright? And number 5, pero bago yan, kape muna tayo. Kape po tayo. And of course, announcement natin sa lahat ng mga first time mag-business, meron po tayong Rockstar Seminar and Coaching. Pwede po tayong mag-coach ng online or face-to-face. PM lang sa personal level nito. Alright? And number 5, kung traditional ang negosyo mo, ang gabay, huling gabay ni Doc ay piliin mong mabuti ang iyong location. Location, location, and location. Dapat ang hinahanap natin ay matao, matraffic, medyo magulo. Okay? Huwag kang humanap ng tahimik at mapayapa. Kasi maraming negosyante, ang hinahanap ng lugar, ay dito tayo tahimik, dito tayo mapayapa. Ano yan, di ba? Park? Hindi, di ba? So, ang hinahanap natin tao. Kasi the more na maraming tao sa paligid natin, the more na maraming tayong pwedeng kitain. Kasi bawat tao, may dalang pera yan. Alright? Okay, so ayan mga gabay ni Rockstar sa mga first time magnegosyo. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal level ni Doc. Let's go, let's go!